pag-ibig, at ang law ng liwanag. Kalakip ang kapayapaan, ang bati ng aking spirito ngayon at magpakailanman. Nakita na ba ng inyong puso ang daan patungo sa kaharian ng Diyos? Nasumpungan na ba ang tamang daan upang walang sino man na maligaw? Kung ang payak na katanungang ito ay makapagbubukas sa katauhan ng bawat isa, maunawaan ngayon ang lahat ay iisa ang ugit ng buhay na kanyang dinadala. At kung ito ngayon ay iisa, matwid baga na ihantong ang buhay na ito sa iba't ibang dako upang pagkatapos maging katulad ng mabuting mga binhi bawat kalagayan ng kalupaan, tubuan, sibulan ng tunay na buhay. Dito ba ngayon ang paggawa? Ito ba ang halaga ng bawat pagtitipon? Na kung saan ang nagsasama at pinagbubuklod. Hindi ang laman na mayroon ang kanyang hantungang kalalagyan. Kung hindi, ang doon ay nananahan na siyang tatanggap ng buhay na walang kamatayan. Kung ngayon, sa aking pagpapasimula, hihingin ko ang kapahintulutan. Sapagkat batid ko, mahabang oras ang kailangan na aking gugulin upang ibigay ang kabuuan ng diwa tungo sa isang pagdama. Ano ba ang gawain ng bawat manggagawa ng Diyos? Sinimulan ko ang kalagayang ito na kung saan ang pagbubukas ng puso
ang pagpapalaya sa isang diwa ang siyang manguna sa akin. At kung naroon ang naging pagbubukas, ituturing ko na ang ibinahagi ay bahagi rin ng lahat. Bagaman sa kaibuturan ng aking puso'y naroroon ang pag-ibig, na kung saan bawat isa ay mayroon ng daladala sa kanyang kabuuan, na ibig niyang iharap sa Diyos, ibig niyang iparinig sa Diyos, ibig niyang ihandog sa Diyos. Sapagkat ang naroroon katulad ng kahingian na bahagi ng pagnanasa ng isang manggagawa. Buksan mo, O Diyos, ang aming pintuan upang makapasok kami sa iyong kaharian. Isusugo ang espiritu ng mang-aaliw upang siyang magkaroon ng puwang bilang pagtuturo sa daang dapat landasin ng tunay na anak ng Diyos at mananampalataya sa kabanalan. Kung gayon, itinanaw ko ang aking paningin upang makita ano ang balangkas na bubuo ng bawat baitang ng isang hagdan upang sa pagsisikhay at pagpapakasakit ng lahat at bawat isa, madamang sa bawat pagtuntong niya sa baitang ng hagdan, naroroon ang katatagang sa kanya ay ibinibigay. At kung ang daan nabubuksan ay ang kalagahan at kadakilaan upang siyang maging diwa ng bawat gawain at pagtitipong katulad nito. Bukas na ba ang bawat isa? Upang madama nabuksan ang pinto ng kaharian at sumilay ang silahis ng liwanag. At sa pagsilay ng silahis ng liwanag, nakitang marami palang biyaya akong masusumpungan. Marami palang biyayang sa amin ay ibinibigay upang maging sapat. Patuloy na umasa ang bawat anak ng Diyos. May pag-asa pa pala ako sa kaligtasan. Kung gayon, isa-isa kong ihahalay-hay ang diwa ng bawat pagtitipon sa lundo ng paaralan ng mga anak ng Diyos. Na kung saan kapag nabuksan ang puso at naunawaan bilang bahagi ng paggawa, hindi maaaring hindi mayroon ng yamang mapulot upang ang maging katumbas ay langis na magiging karagdagan sa kanyang ilawan sapagkat nababatid niyang sa pagdating ng Panginoon.
kailangan ng liwanag. Kailangan ng tanglaw. Sapagkat naroroon ang buhay na may kaganapan. Ang simula ng bawat isa ay ang pagbubukas ng kanyang pagkatao, ng kanyang puso, ng kanyang diwa, na kung saan ang namamagitan ang pagdalangin at pag-ugnay sa Diyos. Nakatumbas ng pagkatok sa pintuan upang ito ay buksan. Ipakita, ipadama, naririto ang walang hanggang biyaya, naririto ang wala ng taling pag-ibig, walang itinatangi, walang ipinipili, lumapit ka kaluluwa at ito ay matataglay at masusumpungan mo. Kaya nga't nagsisimula kung saan inihahanda ang katahimikan at kaayusan ng kanyang sarili, laman, kaluluwa at espiritu. Inilalagay doon sa isang kalagayang madarama ang kapayapaan ng bawat kalagayan ng kabuuan ng kanyang pagkatao bilang siyang alpha at siyang omega. Talsik ng buhay, ng kamatayan, ng liwanag, ng katotohanan, sapagkat siya ay bahagi ng pagka-espiritu ng Diyos. Kaya't naroroon ang paghahanda ay ang pag-aayos ng kanyang kabuuan, na kung saan naroroon binibigyan ng laya, kinakalaga ng gapos, inaalis ang bawat buhol upang sa pagbubukas ng pintuan, narito ako, Ama. Batid kong may kasalatan, ngunit sa iyo ngayon ay lumuluhod, sapagkat alam ko ako'y nangangailangan at ang pangangailangang ito naroroon sa iyong mga kamay. Ano ang unang itinuturo at ipinakikilala? Dalhin ng bawat mag-aaral ang kababaang loob sa kaniyang sarili. Dalhin ang katangian na nangusap. Kunin mo ang kaamuan ng isang kalapati. Ngunit ialakbay mo ang karunungan ng isang ahas. Sapagkat kailangang iyan ay magdadalahan, magsusuhayan, upang ang mahinang tahanan dumaan man ang daluyong, sapagkat may suhay, hindi mabubuwal, hindi mabubuwag, hindi malulugmo, sapagkat may suhay, isang tanda ang itinatayo at ibinubuo, katatagan, katibayan, kabuuan ng isang pananampalataya na kung saan ang ibinibigay masunod, Ama, ang kalooban mo at hindi ang sa amin. Yan ang diwa ng panimula ng bawat gawain. At kung yan ngayon ang diwa ng bawat gawain, ang pasimula kong katanungan, handa na ba kayo? Na sa pagbukas ng pintuan, makapapasok kayo? Upang buong buo na namnamin ang sarap ng buhay na magpapalaya sa inyo at
kamangmangan sa lahat sa sangkatauhan. Kung ito ang unang baitang ng paghahanda, sapagkat katotohanan kayo ngayon ay gagabayan upang tulungang maglinis ng inyong mga sukat. Maghawa ng mga dawag. Mag-alis ng mga tambak na nagsilbing basura na mayroon ng hindi magandang ibibigay kapag ito ay hindi nalinis. Na sa araw-araw ay nagagawa, sa araw-araw ay nagaganap, sa bawat umagang pagkagising hanggang sa kanyang pagpapatuloy, basurang itinatambak, basurang itinatambak, basurang itinatambak sa kanyang tahanan hanggang makita niya sapagkat siya'y nalibang. Bunton na pala ng basura ang kanyang lalakaran. Bunton na pala ng basura ang naroroon upang ilagay niya ang isang pagpapakasakit. Sapagkat ang layunin marating ang kaharian ng Diyos. Ano ngayon ang kasunod? Hindi ba naroroon ngayon ang gabay at patnubay na kailangang madama ng bawat isa? Kaya nga't nagkakaroon ng daan ang bahagi ng mga mang-aaliw sa pamamagitan ng karapatang ibinigay at ipinagkaloob sa instrumento at sisiglang hinirang ng Panginoon. Na kung saan sa kanyang pagpapasimula, ang paghahanda na inyong naisagawa ay kailangang mayroon ng matanggap. Mayroon ng makuha. Mayroon ng masumpungan upang siyang maging bahagi ng malinis na magnetismo katulad ng inyong narinig na siyang dadaloy at mananalaytay hanggang sa pinakamaliit na hibla ng inyong pagkatao. Ano ang bungad ng bawat mang-aaliw? At dito kayo ngayon hinahalina upang mabuo ang inyong layunin na siyang kaganapang kinakailangan na maitindig sa bawat gawaing katulad nito. Pumasok ka ng walang kaalaman, hangarin mo't mitiin mong lumabas ka na daladala ang kaalaman ukol sa tunay na diwa ng karunungan at pag-ibig na siyang saligan tungo sa paggawa ng ukol sa iyong ikababanan. Kaya nga ang bati ng bawat mang-aaliw, kapayapaan ang sumainyo. Maghari ang liwanag. Taglayin ninyo ang pag-ibig. Likumin kayo ng kabuuan ng pag-ibig ng Ama at ng Panginoon. Hindi ba naririto na ang atas at pahiwatig? Yan ang inyong ganapin. Yan ang inyong tungkulin. Yan ang landas na kinakailangang inyong tugpahin, lakaran, sapagkat naroroon ang ibig ninyo kayo ay makagawa. Ayon sa kahingian ng inyong pagkakilala at pagkaunawa sa diwa ng buhay. Hindi ba ito ay giya sa bawat isa? Na kung saan iisang behikulo at iisang sasakyan ang inyong kinapapalooban, sapagkat doon kayo lahat inilalagay, doon kayo lahat isinisilid,
Doon kayo lahat binubuklod. Doon kayo lahat tinitipon sa iisang behikulong ito na ang inyong daladala, ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Lagumin kayo ng liwanag, ng kapayapaan, ang kabuuan, ang tunay na diwa ng pag-iibigan. Yan ang baitang na ginaganap sa bawat gawaing katulad nito bilang paghahanda sa inyong magiging paggawa. At pagkatapos nito, naramdaman ba ninyong mayroon ng bumukal sa inyong puso? Mayroon ng pumintig upang maunawaan ng bawat isa ang kanya ngayong tutungkulin. At kung ang kanyang tutungkulin ay ang paghahawan, ang paglilinis, ang pag-aalis ng kadawagan, ang pag-aalis ng mga basurang itinambak sa araw-araw. Dito ba ngayon nakapaloob ang halaga ng bawat pangungusap ng Espiritu ng mang-aaliw na buwat sa kapahintulutan ng Ama at ng kanyang anak sa inyo ngayon ay ibinabahagi? Kung naririto, ano ang bubuksan ninyo? Ang inyo lamang bang pandinig upang marinig ang bawat pangungusap at ihayag ang inyong kasiyahan? Maganda ang sa amin ay ibinigay. Ito lamang ba? At sa pamamagitan nito, hahantong na kaya ang bawat manggagawa doon sa tunay na tungkulin ng kanyang espiritu na kanyang ihahakbang, kanyang ilalakad sa pang-araw-araw na pakikitalad niya sa lupa. Marahil kasang-ayon ko kayo upang sa bawat pintig madama ninyo, hindi ito lamang ang kailangan na sa akin ay mabuksan. Ang makilalang maganda ang bawat naririnig, maganda ang bawat ibinababa, maganda ang bawat inihahandog at ipinagkakaloob ng Espiritu ng mang-aaliw, kung hindi maipaloob ng bawat isa ang kabuuan ng kanyang sarili, ang kalagayan ng kanyang buhay, ang katotohanan at katibayan ng kanyang pagkakilala at pagkaunawa sa magandang ito na tinanggap ninyo na dala-dala at sa inyo ngayon ay ibinabahagi sa bawat gawain na inyong ginaganap bilang pagpupuri, pagpapasalamat at pagkilala sa Diyos na sa lahat at bawat isa ay nagbigay at nagpahiram ng buhay. Ano ngayon ang kailangan? Sapagkat sa kanyang pagpapasimula, ang katumbas nito ay ang paghahain at paglalagay sa dulang ng mga pagkain na kung saan ipinamamalas at ipinatatanaw, naririto ang pagkaing inihanda mula sa kaitaasan. Naririto ang pagkain na ang kabuuan ay ang kanilang pag-ibig. Buong laya sa inyo ay ipinagkakaloob sapagkat nababatid bawat isa ay mayroon ng kani-kaniyang antas ng kaalaman at karunungang madadala at dinadala. Bawat isa ay mayroon ng kanyang adhikain at kani-kanyang mitiing ibig niya na kanyang maisakatuparan sapagkat ang hangad ng isang kaluluwa ukol sa pagsulong ang tagumpay.
Kaya nga't sa sandaling ito, naroroon ang pagkain. Hindi ang lahat ay isa lamang bahagi at uri ng pagkain ang pipiliin upang ito ang siyang niyang kunin at maging lakas ng kanyang kaluluwa. Iba't iba. Sapagkat naroroon ang iba't ibang uri ng antas, iba't ibang uri ng pagkaunawa, iba't ibang uri ng kamulatan at kamalayan na kanyang dinadala. Kaya nga ang kanyang pipiliing pagkain, yung kauri at kaangkop ng kanyang daladala. At kung ito ngayon ay maganap, at ibig ninyong madama ang kanyang sarap, kapag isinubo ninyo, lulunukin ba ninyo agad? Oo, katotohanan, hindi. Sapagkat kung ibig ninyong malasap ang kanyang linamnam, hindi ba mayroon ng tao pinaglalaro at nilalaro sa kanyang bibig sa pamamagitan ng paglasap ng kanyang dila? Upang pagkatapos ito ay aralin at pag-aralan na pinuhin, at upang ito ay mapino, hindi ba dalawa ang nagtutulong, dalawa ang nagtutuwang upang gumanap ng kanyang tungkulin, ang dila at ang ngipin? Ano ito sa buhay ng tao? Ang dila na kung minsan kinakagat at nakakagat ng ngipin. Nagsasakitan ba? O nagpapaunawa? Kung ako ay mahalaga, ipadama mo sa akin ang kahalagahan ko. Kung ikaw ay mahalaga, punan mo ang kakulangan ko. Sapagat naroroon ang diwa, bakit nagkakagatan? Bakit sa loob ng isang samahan ay hindi maiwasang mayroon ng pagtatalunan? Hindi upang mag-away, hindi upang tunguhin ang isang uri ng dako na kung saan pinapatay ang pag-iibigan, kung hindi pinatitingkad, pinakikinang. Ginagawang ito ay maging busilak at hindi bulaklak lamang ng dila. Mahal kita, kapatid. Mahalaga ka sa akin, kapatid. Kinikilala ko ang nagawa mo, kapatid. Hindi. Sapagkat kung ito ay bulaklak, ang bulaklak, pagdating ng panahon, kumukupas, nalalanta, natutuyo hanggang sa siya ay mawala at maging bahagi ng lupa upang maging yaman din ng lupa. Di ba ganito ang pagkuha sa bawat pangungusap na ibinababa ng espiritu ng mga aaliw upang mayroong mabuksan sa diwa ng bawat isa, siyang magmumulat sa kanyang kamalayan upang maunawaan, ito pala ang dahilan bakit ako nagsisikap, bakit ako nagsisikhay, bakit ako nagpapakasakit na sa bawat gawain ito mayroon ako ng maitago at masinop sa aking lukbutan. At dyan ngayon nagiging dakila ang isang gawain, sapagkat ang bawat isa nabubuksan, naduduktungan, napupunan ang kasalatan niya sa kaalaman. At kung ito ngayon ay mangyari, hindi ba naroroon bawat baitang na nagpapakilalang matatag ito? Huwag kang matakot tumuntong.
Huwag kang matakot, bumaitang at sumampa sapagkat hindi ka ihuhulog. Matatag ito. Kaya nga, kunin mo ang kanyang katatagan. Ariin mo na ang adikain ng Espiritu ng mang-aaliw sa bawat gawain ito ay maging bahagi at kabuuan ng iyong layunin ng iyong adikain upang magtagpo at sa kanyang pagtatagpo, hindi baga naroroon saan pupunta at ano ang magaganap sa magaspang na kalagayan ng pagkatao ng isang mag-aaral. Ang alitigtigin na kanyang daladala sapagkat kagaspangan, mababang alitigtigin, hindi ba yan ay kasama sa paglilinis at paghahawan sa bawat gawaing idinadaos ninyo na kung saan naririyan kayo ay nakaluklok, hindi upang tainga lamang ang makinabang, kung hindi ang kabuuan ng isang laman ng kaluluwa at ng espiritu. Kung gayon, naroroon ang bawat isa. Kung ito ang tinataglay ng diwa, ang muli kong tanong, magiging bahagi baga kayo ng kadakilaan ng bawat mang-aaliw na sa inyo ay ibinibigay sa pamamagitan ng aralin ng buhay na ang bumalangkas ang Diyos, ang Panginoon, ang kabuuan ng kaitaasan. Sa bawat pintig naroroon ang pagpapatuto. Sa bawat pintig ng buhay naroroon ang paghahayag. Nawari katulad ng saad ng kasulatan, sinusunog at kailangang masunog sa bawat araw, nadadaanan ng bawat panahon upang pagkatapos na ito ay masunog, doon makukuha ng buong buo ang lakas na gagamitin ng isang kaluluwang handa sa tunay na paggawa upang marating at mapasok ang pintuan ng kaharian sapagkat binuksan ang pintuan ng kaniyang kaluluwa. Pagkatapos nito, ano ang pasimula? Pagpapaunawang iyon ang inyong gampanin. Naroroon ang tuparin ng isang kaluluwang nakakabit ang kanyang dakilang layunin, na ang bawat baitang, ang bawat kaparaanan, ang bawat balangkas, nasa kabuuan ng bawat pahayag at bawat liwanag sa pamamagitan ng ibinibigay ng Espiritu ng mang-aaliw, matuto lamang kayong dumampot, matuto lamang kayong sumambot, matuto lamang kayong pumulot ayon sa inyong kakayahan, at doon ngayon ang kaganapang lalakad ang mga anak ng Diyos, bagaman iba't iba ng kanyang antas, ngunit iisa ang kanyang hahantungan. Doon ka nang galing, doon ka rin babalik. Ano ang iniiwan? Ang pagpapadama, ang suhay ba na kanilang ipinagkaloob at sa inyo ay inihandog, nagkaroon ng pakinabang? Nagamit ba ninyo sa tama at matuwid na pangangailangan ng inyong kaluluwang ang tanging miti, marating ang kanyang pagsulong? Hindi ba muli iniiwan sa inyo ang bakas ng kanilang pag-ibig, na kung ano ang pasimula, naroroon din ang pagsasara, maghari muli ang pag-ibig. Muli tanglawan kayo ng liwanag. Muli ay lumukob sa inyo ang pag-ibig na tunay na dalisay, sapagkat ito ang proteksyon upang hindi kayo matukso, sapagkat anyay gumagala ang kadiliman at kayo ay sisilain
upang kayo ay mapunta doon sa kamatayan. Ito ang kahalagahan at kadakilaan ng bawat gawaing inyong idinaraos, na ginaganap ninyo, ngunit sadya na mayroon kayo ng kailangang maunawaan, mayroon kayo ng kailangang makita, mayroon kayo ng kailangang madama, sapagkat ito ang pagbubukas ng kamulatan sa tunay na katotohanan, sa tunay na simulaing inyong sinisikay na itaguyod na naroroon ang paninindigan ng lahat at bawat isa. Naroroon ang pagbubuo ng katatagan at katibayan ng kaniyang pananampalataya. Kaya nga naroroon din, bawat bahagi ay mayroon ng talsik ng liwanag na iniiwan sa sandali ng inyong pagtitipon, na ang bukas tatanggap nito. Ang nagmimiti, nakalakip ang pagpapakasakit, masusumpungan ito, sapagkat yan ang biyayang sa inyo ay ipinangako, itataguyod kayo sa inyong buhay hanggang maabot ninyo ang buhay na walang kamatayan. Naunawaan ba ninyo ngayon kung ano ang inyong ginaganap? Upang pagkatapos, hindi maging isang larawan na mabubuo, kayo ay tulad ng bata maglalaro. Kayo ay magiging tulad ng bata na sa sandaling sakit umiiyak, tumatakbo sa kanyang magulang, idinadaing na sugatan ako, aking ina, aking ama. Nawala ang kabuuan ng lakas ng kanyang loob sapagkat siya'y nasugatan. Ang tinungoy pagkalugmo, ang tinungoy pagkadapa, na ang kailangan ang pagbangon, ang pagbalikwas, ang pag-igpaw, ang pagtayo, sapagkat dala-dala mo ngayon ang sulo ng buhay na saan ka man pumunta, ipakikilala mo ngayon at kailangang iyong ipakita sapagkat mayroon ka na ng tunay na kaunawaan. Narito ang sulo ng buhay. Hinahalina ko kayo upang kayo'y sumama at makipagbuklod sapagkat ang tanglaw ng tunay na liwanag sa atin kaluluwa. Ang muli kong itatanong, nabuksan ko ba kayo? Opo. Naipadama ko ba kung paano at ano ang kailangan na igalaw ng bawat mag-aaral kapag kayo ngayon ay nagdadaos ng ganitong kadakila at kahalaga na pagbubuklod at kaisahan ng bawat kaluluwa? At kung naroroon hindi man ang kabuuan, opo, kung hindi ang naroroon, magsisikap po ako. Sisikhayin ko po. Magpapakasakit po ako na ang diwa na ipinaunawa ng Espiritu ng mang-aalim maging bahagi ngayon ng aking pananaw. Maging bahagi ng aking pangarap. Maging bahagi ng aking mga palad. Sapagkat nasa palad na ito ang simbolo ng pagbubuo, ng pangangalaga, ng pag-iingat, ng pag-aaruga, ng pag-ibig. At kung ito ang simbolo, iingatan baga ninyo ngayon ang inyong mga palad, hindi sa konkreto na kanyang kahulugan, kung hindi iingatan
ang bawat kanyang ihahakbang. Sapagkat ang tungkulin ng bawat isa sa pinakamababaw na pagpapaaninaw, bawat isa ay suhay ng bawat isa. Nagdadamayan, nagdadalahan, nagmamalasakitan, nagbubuklod sa isang kaisahan. Itatayo natin ang paaralan ng buhay na ang naroroong katangian, iisa, ang larawan ipinatunghay, ang kaangkinan at katangiang dinala ng Panginoon, kababaang loob. At ito ang nililinang sa bawat anak ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi ba ngayon, iniahayag ngayon ninyo ang sarap, ang ligaya at kagalakan ng isang kaluluwa sa tuwing kayo ay kakandungin, ipag-iiwi at ipinag-iiwi ng bawat espiritu ng mang-aaliw na hindi lamang ang siyang maiiwan. Maganda ang aking tinanggap, kung hindi sa kagandahang ito, natutuhan ko ngayong pulutin ang diwa na karapat-dapat para sa kaantasan ng aking espiritu, upang kung kinilala kong naririto ang kababaan, sa naunawaan kong ito, handa na ako ngayon sumampa at tumuntong sa pangalawang baitang ng hagdan upang marating ang ituktok, sapagkat nasa ituktok ang pinto na bubuksan upang matanaw ninyo, ganito pala kaaya-aya ang kaharian ng Diyos. Ito ang balangkas na aking sa inyo ay sinikhay na ipagkaloob sa pamamagitan ng pagdulog sa kaitaasan. Bagaman hindi ko hiningi ng tandisan ang kapahintulutan na ipahintulot ninyong maging bahagi ako ng inyong pagtitipon. Ngunit dinama ko ang kalayaan ng isang espiritu na tumingala sa kaitaasan, at doon ay kinausap ang Diyos, maaari po ba ako na sa aking kaliitan maging bahagi bilang pinakamaliit na lingkod sa mga anak ng Diyos. Marahil ang maiiwan ngayon sa inyo, hindi ako bilang isang tao at bilang isang pundador na nagtayo at nagsikay na makabuo ng paaralan ng buhay, kung hindi bilang isang espiritong sa pagtatamo ng kanyang kalayaan. Doon ko nakita ang maraming tungkulin, ang maraming gawain, ang maraming gampanin na hindi nakikita, sapagkat hindi nagiging mahalaga, sapagkat hindi nauunawaan ang kanyang tunay na diwa upang ang ipagpatuloy ang tunay na simulain ng Espiritismo. Sa pag-ibig ng Diyos, naroon ang pagpapasalamat. Ang aking tuhod ay luluhod, sapagkat naroroon ang pag-asa. May titindig upang kasama ko at kasama ko kayo kung inyong ipahihintulot. Humiyaw tayo
ng tagumpay. Sasamahan niyo ba ako sa paghiyaw? Kung ngayon, narito ang ating sama-sama na paghiyaw ng pagpuri at pagtanggap bilang nakaunawa sa tungkulin at gampanin ng lahat at bawat isa. Mari ko ba kayo ngayong anyayahang tumayo? Sapagkat ang nakatayo ay dadamhin kung gaano katatag ang kanyang mga paa na kayang dalhin ang bigat ng kanyang pagkatako. Ano ang ihihiyaw? Mabuhay ka, kaluluwa! Bakit walang sumusunod? Mabuhay ka, kaluluwa. Mabuhay ka, kaluluwa. Ang lambot. Mabuhay kaluluwa. Paano ba sumisigaw at humihiyaw ang mayroon ng matibay at matatag na paninindigan? Mabuhay ka, kaluluwa. Hindi ba napakadali yan? Ilog mo. Opo. Mabuhay ka, kaluluwa. Mabuhay ka kaluluwa. Hindi ba may lakas at may kapangyarihan? Sapagkat sa pagharap sa Diyos, alam ko ngayon na iisa ang kailangan ko na itaguyod, sapagkat iisa ang kahingian na kailangan magtagumpay, makita ang mukha ng Diyos. At ano ang kahingian? Ang may malinis na puso, ang tanging makakakita sa kaharian ng Diyos. At yan ang kabuuan at lagom ng diwa ng bawat pagtitipon at sesyon, gawain na inyong ginaganap sa tuwing tumitibok ang inyong puso. Magbubuklod ang aming mga kaluluwa. Maraming salamat sa lahat. Salamat po. Ako ngayon sa inyo ang naghandog at hinihingi ng kapatawaran kung napakalaki ang oras at saglit na aking naiyukol. Dangan nga lamang ang balangkas na inihingi ko't iniluhog sa Diyos. Maunawaan ninyo ang inyong mga pagganap at sisyong ginaganap sa bawat pagtitipon na katulad nito. Muli, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapamahalaan ng Espiritu Santo, ako ang naghandog at nagbibigay sa inyo ngayon ng pag-ibig na alam kong kulang nang ako'y buhay na nagbabahagi. Hindi ko sasabihin naging pundador, kung hindi naging katulad ninyo manggagawa ng kaitaasan. Juan Albiar,